Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Masarap na longganisa po pala yung ulam namin kaninang umaga. In-order po pala ito ni mama kay tita ko. At in-order din po ito ng tita ko sa kasamahan niya. Eto din po pala yung longganisa na niluluto ni mama noon. At hindi na nga po namin ito maipagpapalit sa ibang longganisa dahil bukod po sa malaki ay masarap pa. Tapos natadtad nga po ito ng maraming bawang. Kaya ang bango-bango nga po ng amoy nito. Dalawang supot po pala ang in-order ni mama. At magluluto din po pala si Papa ng tulingan. Si Papa po pala ang naglinis nito dahil hindi daw po alam ni Mama kung paano po ito linisin. Tulad po nitong ginagawa ni Papa sa buntot. At ayan na nga po yung natanggal sa buntot mga kalabs. Tapos tinanggalan na rin po ito ni Papa ng hasang. 3 piraso po pala itong tulingan na lulutuin ni Papa. Matagal na rin po kasi na gusto pong makatikim si Mama ng ganito. Tapos yung luto nga pong gagawin ni Papa dito ay may gata. At ayan, nahiwa-hiwa na nga po lahat ni Papa ito pong isda. Medyo maliliit nga po yung ginawa niyang hiwa. At sinunod naman po niyang paghahanda ng dahon ng sibuyas, bawang, sibuyas at luya. Ako po pala yung magvi-video kay Papa sa mga oras na to. At si Kuya nga din po ang assistant niya sa paghahawak ng plato. O di po ba, magluluto lang po si Papa ay may assistance pa? Bilib nga din po ako kay Papa dahil yung ginamit niya pong pambalat sa luya ay kutsara. Sabi po ni Papa ay mabilis lang naman daw po itong gawin. Pagkatapos ay inihanda na po kaagad ni Papa yung pechay. Pechay din po kasi ang gulay na ilalagay ni Papa dito. At nilagay na nga po lahat ni Papa yung isda dito po sa pressure cooker. Sabi nga po sa kanya ni Mama ay gamitin niya na lang po yung maliit na pressure cooker dahil kasyang-kasya naman po itong lulutuin niya. Kaya lang ay eto pa rin po yung ginamit ni Papa. At ako na nga lang din pong naglagay dito ng sibuyas, bawang at luya. Sabi nga po ni Papa ay wag ko daw po munang ilalagay yung dahon ng sibuyas. Dahil panghuli ko lang daw po yung ilalagay. Naglagay na po pala ako dito ng paminta, suka at saka po asin. At eto nga pong nor shrimps. Pagkatapos ay naglagay na po ako dito ng isang basong tubig. At nung malapit na nga po itong maluto ay pinatong na rin po ni Papa yung sili at okra. At nilagay na nga din po niya ito pong pechay. Tapos ilalagay na rin po ni Papa dito yung gata. Koko mama na nga lang po yung ilalagay ni Papa dito dahil hindi naman po siya nakabili ng nyog. Pwede naman na daw po ito, sabi niya. At ayan mga kalabs, malapit na nga din po itong maluto. At panghuli na nga pong nilagay ni Papa ito pong dahon ng sibuyas. At nung luto na po ito, syempre tikiman time na po. Ako po pala yung unang tumikim mga kalabs. Aba, at masarap nga din po itong luto ni Papa. O syempre, maski nga po si Kuya ay makikitikim na rin. Excited na rin po kasing matikman ni Kuya kung ano po yung lasa ito pong niluto ni Papa. At nagustuhan niya nga din po ito mga kalabs. At syempre, nung matapos na nga pong magluto si Papa, ay kakain na nga din po kami. Kain po tayo mga kalabs! First time nga lang po naming magluto at mag-ulam ng ganito pong may gata. At masarap nga din po pala mga kalabs. Sabi nga po ni Mama sa susunod ay sitaw at kalabasa na lalagyan nga din po namin yun ng gata. Tapos ay tinapa daw po yung ihahalo namin dun. Nako, at ini-imagine ko pa nga lang po ay parang masarap na po mga kalabs. Masarap din po pala yung ganitong ulam na ginagataan. Si Kuya ko nga po ay naparami din po siya ng kain. Hindi pa nga po kami tapos kumain. Aba, si Kuya ay nagre-request na naman daw po ng ganito ulit sa susunod. Pero sabi ko po sa kanya ay yung sitaw at kalabasa po muna. Nako, at parang masasanay na rin po kaming magluto na may gata po yung ulam. Bye-bye po mga kalabs!